Negative ako rito so wala akong dapat na i-present dahil ako'y negative. Ang sa akin lang, tututulan ko lang yung istanya na ang Roman Catholic Church daw ang pinakamalaking sulpot sa balat ng lupa. Pinakamalaking sulpot sa balat ng lupa. Yan, so patutunayan po natin yan. Yan, so patutunayan po natin yan. Unang tanong, kailan nag-emerge ang iglesyang itinatag ni Kristo? No Old Testament pa exist. No, gaya nga sa akin dito, umiral na siya sa lumang tipan. So kaya nga gawa 7:38, iglesia sa ilang. Next question. Saan natin mababasa na nag-emerge na ang iglesyang tatag ni Kristo sa Old Testament? Nasa gawa 20:38. Gaya nga ng sabi ko, ang unang iglesia natatag na sa lumang tipan. Sila ay tinatawag na iglesia sa ilang. Next question. Aaminin mo ba ngayon sa harapan ng mga nanonood na hindi mababasa sa gawa 7:38 na nag-emerge sa lumang tipan ang iglesyang tatag ni Kristo? Yes or no? No, sapagkat maliwanag sa talata na mayroon ng iglesia sa ilang. Objection, moderator. No, at sinusundahan Moderator. Cut the time. na Jeff, cut the time. Merong objection si Brother John Doe. Yes, Brother John Doe, go ahead. Ang objection ko, ang tanong ko, sa mababasa ba o hindi sa gawa 7:38? Ang sinabi niya, mababasa na meron ng iglesia. Specific ang aking tanong, moderator. Tatag ni Kristo, si Kristo yung nagtatag. So, mababasa ba, ulitin ko ha, mababasa ba, aaminin mo ba sa harapan ng mga nanonood ngayon na hindi mababasa sa gawa 7:38 na nagsimula ang iglesyang tatag ni Kristo sa Old Testament? Yes or no? objection, counter objection, moderator. Okay, counter objection, Brad Denmark. Sumagot po ako ng categorical. Ang sabi ko, hindi ko aaminin. No. No. Maliwanag po yung sagot ko. Okay, so resume tayo. Next question, Brother John Doe, kasi inamin naman niya na hindi niya. Okay, Brother John Doe, next question. Director, maaari po ba natin ipakita sa screen ang gawa 7:38? Okay, Brother Jeff. Bago ako magtanong. Acts 7:48. Okay, Acts 7:38. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Yun po, Brad John Doe. Uulitin ko ang aking tanong. Aaminin mo ba, Denmar Santiago, na hindi mababasa sa gawa 7:38 na meron ng iglesyang tinatag si Kristo sa lumang tipan? Yes or no? No, hindi ko aminin sapagkat unang-una si Kristo nag-exist na sa panahon pa lang ni Moses. Sabi niya, ako ay si ako nga, 1:8:58. Kaya ang iglesia sa ilang na kinausap ng Diyos na si Yahweh, na si Kristo rin, no? Yun ang iglesia sa ilang sa gawa 7. Oh. Next question. Dahil nagno ka, ibig bang sabihin mababasa sa gawa 7:38 na si Kristo ang nagtatag ng iglesia sa ilang? Yes or no? Yes, mababasa. Next question. Bakit hindi nabasa ng moderator? Bakit hindi nabasa ng moderator? Debate mo. So dapat ako ang tatanungin mo kung mababasa ko o hindi. Objection. Next question. Cut the time. So, 8 minutes and 8 minutes, so remaining time. So, ano objection, Brother John Doe? Si Denmar ang tinatanong ko, hindi ang moderator. Ang tanong ko kay Denmar Santiago, bakit hindi nabasa ng moderator? Okay, counter. Bakit hindi nga nabasa ng moderator? Ang sagot ko, moderator, dahil moderator ang tinanong mo. Ako ang kadebate niyo. Tanungin niya kung nabasa ko ba o hindi. Kasi sabi ko, nabasa ko. Bakit tayo niyo paniwalaan? Okay, proceed tayo. Next question. Pwede mong ulitin din yung question na yan, Brother John Doe.
for the next question. Maaari mo bang maipakita sa amin, Denmar Santiago, ang bersyon ng Biblia mo sa Gawa 7:38 kung saan mababasa natin na si Kristo nagtatag ng iglesia sa lumang tipan? Yes! Ito Bible ko. Next question. Pakibasa nga at ipakita sa screen yung Bible mo kung mababasa ba sa Gawa 7:38 na si Kristo ang nagtatag ng iglesia sa lumang tipan? Yes! Mababasa. Yes! Tandaan Moderator, natin. pwede Wait lang. ba ibabasa, moderator? Okay, cut muna yung time. Brother John, bigyan mo natin siya ng 30 seconds yung rules natin dito para sagutin yung tanong mo. So, okay, Brother Denmar, go ahead. Resume time. Okay, thank you. Okay, mababasa, no? Pag binasa ko ito, no? Sabi ko nga sa iyo, mababasa kasi ang pagbabasa hindi lang letra por letra kundi behind the lines and between the lines, no? May ganun tayong mga pagbasa. So, babasahin ko na ha, para hindi mo na itanong ulit. Makitanong mo ulit pag binasa ko. Babasahin ko na. Okay. 7:38 ng Gawa. Okay. Sabi dito, yaong naroon sa iglesia sa ilang, kasama ng ating mga ninuno, no, na nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Next question. Okay, mag-next question na lang ako. Next question. Ayon dito sa research natin, when the church founded by Christ emerged, ang sabi niya, the church founded by Christ emerged during his ministry in the early 1st century AD. Ngayon, ang tanong, bakit hindi ito ang nasa presentation mo? Objection, moderator. Cut that time. Okay, Brother Denmar, anong objection? Objection, moderator, yung itinatanong niya na research niya, no, ay wala dun sa latag ko. Doon siya magtanong sa nilatag ko, o sa nilalatag niya ngayon. Okay, counter, Bajando. Moderator, ang tanong ko ay nasa latag, pinisinta niya kanina. Sabi niya kasi, ang iglesia ng tatag ni Kristo nagsimula sa Old Testament. Ang sabi dito, nagsimula sa 1st century. Ito ba yung Old Testament? Okay, pakicheck lang tayo kay Brother Denmar kung nailatag mo ba yan, Brother Denmar? No, hindi ko na ilatag yan. Okay. Kaya kung nilalatag. So, denied. Next question tayo, Brother Jando. Denied. Okay, denied. Next question. Ito. Para may tuturing na sulpot ang RCC, meron bang mas naunang Christian Church sa RCC o wala? Meron! Kasi na sinasabi ni Zaide, doon sa kanyang aklat, the postmodern world, ano sabi doon? The Eastern Greek Orthodox Church is older than Roman Catholic. No, kanina nasa presentation ko. Bakit hindi mo tinignan? Nasa presentation ko kanina yan, Brother Jando. Next question. Next question. Kung tama ang presentation mo, bakit sinabi naman ni Saidi sa isang aklat ng Roman Catholic Church was founded by Christ? Mamaya, sasagutin yan sapagkat hindi ko pa nilalatag yung sinasabi mo na sinasabi ni Saide. Mamaya, meron ako niyan. Okay, Okay, next. cut mo na yung time. Meron tayong rules na kapag hindi nailatag sa presentation, so hindi po siya valid pa to ask a question. No? So, Brother Jando, next question. Resume time. Next question. Itong ginamit niya na oikodomio. Yung oikodomio to rebuild, ang tinutukoy ba doon ng mga talata ay Matthew 16:18? Yes or no? Yes! May mababasa ko, oikodomio sa Greek ng Mateo 16:18. No? Kinokonteksto yan dyan sa Gawa 7:38 na mayroon ng iglesia sa ilang. Yan nga ang itatayong muli ni Kristo, Gawa 15. This is next question. Moderator, pwede ko bang masilip yung pinakita niya kanina ng oikodomio? Pakikat ng time, brother. Cut mo na yung time. Request ba yan, Brother Jando? Okay lang ba sa'yo, Brother Mar, yung request ni Brother Jando? Ay, hindi.
Pinakita ko na kanina yan eh. Objection. So bakit hindi niya Moderator, sinake? request ng negative yung para klaruhin kasi nakita ko yung pinakita niya at alam ko yung pinakita niya kaya pwede bang ipakita ulit? Okay, Brother Denmar, agree ka ba sa request ni Brother Jando? Sige, ipakita mo. Sige. So, ano bang reference yun, Brother Jeff? Yung nandyan, yung sa King James Version Concordance, pakita mo, Brother Jeff. King James Concordance. So, Ganyan. ito ba yan, the original Christian Church? Hindi, Ito ba yan? hindi yan. Balik mo, ayan. Yan. Yung King James Version Concordance. Yan. Yan. Sige. Tanong, ang sabi dyan, contextually equivalent to restore by building to rebuild, repair, Matthew 23:29, sang-ayon ka ba dyan? Yes! Next, Matthew 26:61, Matthew 27:40, Mark 15:29, Luke 11:47, sang-ayon ka ba na yan ang tinutukoy na to rebuild or restore? Yes! O, tuloy mo basa. Ngayon, sang-ayon ka ba doon sa sinasabi sa baba na equivalent to found, yung oikodomio? Matthew 16:18. May definition talaga siyang found. May definition talaga siyang found. Pero, kinocontextualize siyang restore. Kasi may iglesia na sa ilang. Ngayon, kung tatanggalin mo yung iglesia sa ilang, punitin mo na yung Bible natin. Next question, nasa contextually restore ba ang Matthew 16:18 o hindi kasali sa mga talatang binigay? Nasa konteksto, binibigyan na nga kita Gawa 7:38. Objection, at Gawa- moderator. Anong objection, Brother Jando? Napakaliwanag ng aking tanong. Ang nilagay doon, Matthew 23:29, Matthew 26:61, Matthew 27:40, Mark 15:29 at Luke 11:47. Tinatanggap ba niya na nawala sa mga talatang ito ang Matthew 16:18? Yes or no? Counter, Brother Mar? Objection mo dito, counter objection ko. Yes, First note lang ng reference ang binasa niya. Wala sa ibaba. Ginuhita ko yon. Matthew chapter 16 verse 18, nandun yun sa baba. So, wag niyang puputulin yung referensya ko. Dahil referensya ko yan. Sang-ayon ka ba na ayon sa referensyang ipinakita mo, ang oikodomio sa Matthew 16:18 is equivalent to found? Yes or no? Go ahead. Isa sa definition ng Mateo 16:18 ay to found. Pero ulitin ko, contextually yan ay to restore. Batay sa aking nilatag. Next question. Next. Saan natin nababasa na ang to restore dyan ay may nakalagay na Matthew 16:18? Mismo sa concordance, ang okodomeo ay to restore. Okodomeo, to rebuild, to repair, nandiyan. So, maliwanag, Mateo 16:18, to rebuild, to repair, to restore. Okay, next question. Next question, based doon sa referensya pinakita mo, sino ang founder ng Roman Catholic Church? Sino ang founder? Isa sa founder ng Roman Catholic Church ay si Objection, moderator. Emperor Constantine. Ang binasa niya kanina, isa lang wala namang dalawa Kaya sa presentation niya, tinatanong ko, ayon sa presentation na pinakita niya kanina, who is the founder of the Roman Catholic Church? Counter, Brother Mar? Objection, moderator. Yes, go ahead. Objection, hindi pa tapos yung presentation ko, kaya huwag siya magbigay ng konklusyon na isa lang. Isa. Tandaan niya, yung sagot ko, huwag niya na akong turuan sumagot. Kung kaya niya sagot ko, mag-rebat siya mamaya. Okay, next question. Resume time, Brother Jeff. Mari ba tayo pakita yung kanyang pinakita kayo ng presentation, yung Catholic Church claim that founded by Jesus Christ? Okay, request ng negative side, cut the time. So, mari mo ba ipakita, Brother Jeff, yung reference na yun? Sige. The term Catholic was first used in early 2nd century AD. The word Catholic means universal, propagating that it was to have a universal scope.
the Catholic Church claim it was founded by Jesus Christ. This is found in Catholic literature and not explicitly in Scripture. Okay, anong question dito? Ang tanong ko, sino ang founder ng Catholic Church ayon dyan? Okay, Brother Delmar, go ahead. Okay, eto sagot ha. Hindi yung categorical, moderator. Isa sa mga founder ng Roman Catholic Church ay si Constantine. At claim lamang ninyo na kayo ay itinatag ni Kristo. Claim lang, walang ebidensya. No? Kaya kayo sulpot na iglesia. Next question. Question? Sabi mo, kami ay founded by Constantine. At sabi mo rin kanina na sumulpot lang kami umiwalay sa Orthodox. At sabi mo naman na kami ay founded by Constantine. Tanong, kailan humiwalay ang Roman Catholic Church sa Greek Orthodox ayon sa binasa mo? Ayon sa binasa ko, humiwalay, nag-split ang Roman Catholic Church sa Eastern Orthodox Church noong 1054. Kaya kayo ay isang malaking sulpot, singaw, tumubo mula doon sa Eastern Empire ng Roma. No? Kaya yan, ay malaking sulpot. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light.